Magandang araw sa inyong lahat. So, ito na yung second to the last nating araw. Pero bago tayo mag-start, ay mananalangin muna tayo na Panginoon ni DJ. Tayo muna kayo. Lakasan mo ha. Amen. Ngayon naman, since first day, second day, Filipino, yung tinuro ko sa inyo, ngayon naman ay English. Kahapon at ngayon ay English. Kahapon ang tinuro ko ay patungkol sa saan? Ano yung tinuro ko kahapon? Patungkol sa kasi yung mga tinignan mo kahapon, ano yung tinuro, ano yung pinag-aralan natin kahapon? Patungkol sa Plural nouns and regular nouns. O ngayon, magkakaroon lang tayo ng maikling balik-aral. Katulad sa ganito. Babalikan natin yung pinag-aralan natin kahapon. Sino na ulit makakapagsabi sa akin kung ano ang plural nouns? Sige, Ella. Tumutukoy sa bilang ng tumutukoy sa bilang Tumutukoy sa bilang ng isang bagay. Plural nouns. Yun ang tawag doon. Kunwari, tree, trees, non. Numbers tayo ha, sa plural ha, ibig sabihin, ano yun ha, kung iisa lang ba yung bagay o may kasama. Ngayon naman, naintindihan ulit yung plural. Sunod naman yung regular nouns. Sige, ano yung regular nouns? ipagpa-plus po yung S or ES po. O, tama. Ang regular nouns ay yun ay ang magdadagdag ka na sa mga words ng ES or S. Tama? Doon na rin darating sa point na may mga words na talagang kailangan mong dagdagan ng ES at may mga words na hindi mo na kailangan dagdagan ng S or S. Ngayon, punta tayo sa panibago natin tatalakayin ngayon. Now, ito ay patungkol naman sa pagdagdag ng E or EA. Magbabasa tayo ulit. Read the following sentences. Take note how the underlined words are read. Isulat daw yung mga naka-underline at tandaan kung paano nga ito basahin. Ngayon, iisa-isay natin ang pagbabasa ulit. Ella, pwede mo bang basahin yung number 1? Sige, kahit dyan ka na. Androcles, Underworld sa go and lion with a bleeding wound. okay, thank you. Sabi dito, Androcles saw a lion with a bleeding wound. Oh, pwede yun. So, ngayon, bakit sila nasabing bleeding? Diba? Parang ang haba ng E kasi nga, double E. Bleeding. Para siyang mahabang salita. Sunod naman, pakibasa, number 2. The king freed Androcles. Ito naman, freed. Pahaba ulit. Kasi nga, double E. TJ, pabasa nga ako ng number 3. Near. O, di ba parang magkakaunod sila? Bleeding, freed, near. Ito, hindi siya double E, pero para siyang double E yung pagkakarinig. Near. Yung A, para siyang nagiging sounds na letter E. Then, number 4. Pabasa, Ella. He will meet the lion with someone meat. Number 5. Pakibasa. The lion was lying on some dry leaves. Napansin nyo ba na puro ina ngayon ang binabasa natin o ang mga letra puro ina? Kahapon, nagdagdag tayo ng mga letra. Ngayon naman, binabasa natin o iniisa-isa natin kung ano nga ba ang tunog o magiging kakalabasan kapag letter E na at EA na ang ginamit nating letra.
How the underline, tayo natin sagutan ng question dito. How the underline words pronounce. Paano daw pronounce or sinasambit yung naka-underline na mga words? Di ba parang ang haba? Freed, bleeding, near, feed, meet, lives. Di ba? Parang medyo mahaba siya. Number 2, notice how we group the underlined words. Pansinin daw kung paano siya i-group. Diba? Parang magkakatunog every, bleeding, freed, near. Kasi nga, para silang may E or EA. The word with E, double E, feed, freed, bleeding. Tandaan niyo palagi ito Kasi mamaya magkakaroon tayo ulit ng Spelling. quiz. Quiz naman yun. Pero with the quiz, alam niyo ba yung tinatawag na crossword? Crossword. Hindi alam yan. Mamaya malalaman ninyo. Words with double E. Freed. Feed. Bleeding. Next, words with EA. Meet. Near. Lives. Ayan. Anong pinagkaiba nila? Sige nga, Ella, anong pinagkaiba nila? Yung double Oo, tama. Ngayon, sige nga, kung pagpapalitin mo sila, sa tingin mo bagay ba na ang spelling ng meat ay double E? Di ba hindi? Pag sinabi kasing meat, M-E-A-T, karne. Pag sinabi namang M-E-E-T, yung makinig tama. Pag sinabing meet, there is a possibility na pwedeng mag-meet ang two persons of the word. What is the common vowel sound in the words? How it pronounced? What letters produce the long E? Ano daw ang napoproduce ng long E? Read more words with long E. First word, basahin ninyong tatlo ng sabay-sabay. Eagle. is, Ear. ear, ear, near, 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 Leaf. live, Big. big, feed, seed, read, read, tell, Peel. Lagi nyo, lagi nyo, ano yung pagka-pronounce nyo. Kung ano yung pagka-pronounce nyo sa umpisa, ganun din sa dulo, magiging consistent kayo. Pero hindi sa lahat ng word. Kasi wala consistent sa mga lahat ng trabaho. Saan tayo na uminto? sa, heel, Heel. feel, heel, near, near, read, see, heat, Base sa nabasa ninyo, anong pinagkaiba ng E? Pag dinagdagan mo ng EA at double E, anong pinagkaiba nila o anong kapares nila? Meron ba? Ano sa tingin nyo? Wala. Ikaw? Walang pinagkaiba. Saan napunta? Ano ang sagot mo? May pinagkaiba o wala? meron po, Sigurado? ay wala po, Sigurado? opo, Ikaw, TJ, anong pag dinagdagan, same lang ba ang tunog kapag ang nandito ay, nasa isang words or magkaibang words ay double E at yung isa ay EA, pares lang ba ng tunog or may pinagkaiba? Sigurado? Sigurado? kasi po yung heat, pwede din po ay EA, ang pabalasan dito. Okay, ganito. Explain natin Base lang sa akin to Hindi ko gusto na, syempre magkakaiba tayo ng opinion. Kung yun ang opinion mo, kung yun ang opinion mo, kung yun ang opinion ko. Kung yung opinion mo, syempre respetuhin ko kasi yan ang pagkakaintindi mo. Ngayon naman, ang pagkakaintindi ko dito, ang salitang may
double E at ang salitang may EA, parehas lang sila ng tunog. Tama yung mga sagot ninyo na walang pinagkaiba. Ngayon, ang pinagkaiba naman nila ay yung meaning. Meaning. Tulad kanina, meat. Yung spell ng isang meat, M-E-E-T. Yung spell ng isang meat, M-E-A-T. Parehas sila ng pagkakabasa. Meat, meat. Pero yung meaning. Pero yung spelling. Oo, yung spell din. Diba? Ganun lang yon. Hindi lahat ng nandito sa mundo, porket parehas, parehas din ng deep meaning. Tulad na lang ninyo, parehas kayong babae, parehas ba kayo ng pangalan? Hindi po. Ganun lang yun. Hindi lahat, tatandaan ninyo, hindi lahat ng nabasa ninyo parehas ng tunog ay parehas din ng meaning. Hindi ba yan? Ngayon, try and learn. Exercise number 1. Read the paraphrase. Ito, mas marami pa kayong mababasa para mas maintindihan ninyo yung pagkakabasa ninyo sa double E at sa EA. At para maintindihan nyo rin kung ano pa ba yung mga pinagkakaiba nila. Una dyan, basahin ng sabay-sabay ulit. Feel the heat. Hear the beat. Feed the eagle. The seed of a wind. The hills of the field. A neat seed. O, di ba? Neat, seat. O, di ba? Parang S-E-E-T din lang. Pag seat, di ba? Pero ang nanditong spelling ay S-E-A-T. Dito sa exercise number 2, mas magbabasa pa tayo ng mas mahaba. Tulad ng ginawa natin kahapon. Kahapon. Nagbasa tayo, tapos may tricky question sa baba. Natatandaan niyo yun? Yung may binasa tayo, tapos may question sa baba. Nang nandun din sa unang binasa. Oh! Ngayon, ang gagawin natin, isa-isa ulit magsasagot. Yes, I know that. Mauna si TJ. Exercise 2. Read the sentences and answer the question. Number 1. The seal feeds on meat. The seal feeds on meat. Ang tanong, what does a seal feed on? Lakasan mo para marinig nila. Meat. Tama ba? Opo! Oh, next. Number 2. There's a seed on the seed. There's a seed on the seed. Now, the question is, what is on the seed? Seed. Tama ba, Ella? Tama? Opo. Tama. Ngayon naman, parang nati-check ko sa yung mga haba. I hear the beat of the drum from the east. I hear the beat of the drum from the east. The question is, where does the beat of the drum came from? Nasaan mo? Is. Sure. Is. Sure ka dyan. Opo. Tama siya. Ano sa tingin nyo? Tama siya? Tama si Ella? Sa sagot niya? Tama. Kasi ang question, I hear the beat of the drum from the east. Ang question, where does the beat of the drum came from? Saan daw nanggagaling yung tunog ng drum? Ano yung hindi ba nabanggit doon? Di ba yung Is. east? Tama, yun yung sagot. Number 4, TJ. The leaves are green. The leaves are green. Ang question, what is the color of the leaves? Green? Tama? Opo. Tama. Opo. Ako po magsasagot sa mga. Sige, ikaw sa number 2. The eagles fly to the east. The eagles fly to the east. Ano po daw ganyan sa What flies to the east?
Eagles. Eagles? Mali. Ay, ano? Fly. Ulit. Ulitin natin. Hindi ko nabasa kasi yung isa. Wait lang. Hindi ko ako ulit. The eagles fly to the east. What flies to the east? Ba't na yan? Ha? Ano? Hindi ko matindi. Sabi mo ikaw sa number 5, di ba? The eagles fly to the east. What flies to the east? No, ano daw yung lipad dun sa east? Eagles. Tama. Bakit Ah, nagkamali nga ako. Nagkamali nga. Ngayon, ito, sasagutan natin to ulit. Sasagutan natin to na. Read the short story and answer the question that followed. Ito yung question ha. Sulat nyo 1 to 6. Sasagutan nyo yan. Habang binabasa ko. Sulat nyo yung pangalan nyo at date na yun. Tama. Oo. Tinatanong ba kayo ng parents nyo kung anong matututunan ninyo sa akin? Hindi po. Siyempre, Ella, hindi tatanungin sa'yo. Kasi wala ka sa bahay niyo lagi. Naglalaro ka ng volleyball. Date ngayon ay... 9. Oo, 9. 9. Ay, hindi! 8 yata. 9 po. 9 po sinulat is 9. 9 po. Oh, sige na. Yung nakapirma ko yun. Ready na? Hindi pa po. Magbabasa ako ng question. Talasan nyo yung tenga nyo. Kasi, ganito yan ha. Magagamit nyo ang 5 senses ninyo sa school. Pag, ano kayo. Kasi kapag high school na, syempre bata pa kayo, kailangan step by step mag-prepare kayo. Minsan, sa isang quiz, dictation. Dictation, ibig sabihin, binabanggit lang ng teacher, walang ipapakita, kailangan nyo lang gamitin yung pandinig ninyo at utak ninyo. Magsusulat na ako ng ano, sabihin yung sasabihin. Oo, pwede rin, para yun ang pwede nyo maisagot Alam ko mamaya. agad yung pangalan. Okay, mag-start na ako magbasa ha. Teddy is an eagle. Dito ulit ha. Teddy is an eagle. He loves to fly to the east. Ano daw si Teddy? Eagle. Ano daw yung gusto niyang gawin? Mag-fly. Papuntang east. Tama. One day, he found a green bed on a leaf. One day, he found a green bed on a leaf. Ano daw yung nakita niya sa dahon? Anong kulay? Hindi, tanong lang yan para alam nyo yung mga tinitake note nyo, kasi sulat nyo. Okay lang, magsulat. Pwede ko ulit. Oh, sige, ulit. Teddy is an eagle. He loves to fly to the east. One day, he found a green bed on a leaf. The eagle thought the bed was a seed. So he ate the seed. Sino na ulit yung, anong pangalan ulit, anong pangalan ulit ng eagle? Teddy. Tama. Sino na ulit si Teddy? Eagle. Ano daw yung gusto niyang ginagawa? Fly to the east. Tama. Pwede ka magsulat para mamaya may reviewing kayo. Base sa binabasa ko, nandun pa rin yung salitang EA, E at EA, di ba? Ang spelling ng eagles, E-A-G-E-L-E-S.
eagles. Nakafocus tayo sa salitang double E at EA. Okay? Nasa double E at EA pa rin tayo. Hindi tayo umaalis doon kasi yun ang topic natin ngayon. Okay. Teddy is an eagle. He loves to fly to the east. One day, he found a green bed on leaf. Ano daw yung nakita niya sa dahon? Bed. Anong kulay? Okay. The eagle thought the bed was a seed. Ano daw akala niya? Yung bed daw ay seed. So he ate the seed. So ano daw si Teddy na eagle, babae o lalaki? Kasi he. Pag he, lalaki. Pag she, babae. Okay. Alam niyo na ba yon? Yung ibig sabihin ng he at she? Pag he, lalaki. Pag she, babae. Baka pupunta kayo sa CR, ang nakalagay sa CR, he, she, ganon. Ibig sabihin, pag he, CR ng lalaki yun. Oh. Pag he, H-E, pag nakita niyo sa CR, he, ano kayo yung he? Ibig sabihin lalaki, H-E, he. Ano na ito? Kaya yung nilalak yung kid, tapos bigla na po sila pumasok. Kailangan talaga marunong ka magbasa sa lahat ng bagay. Sinasabi ko nga, bakit kung binigyan ko kami ng, kung sinasabi ko sa school, pag binigyan ko yung ticket tapos hindi nyo alam, yung magbasa, hindi po kayo makakapunta sa pagpunta. Oo. Kasi, ganito yan ang pinaka-powerful weapon ng bawat isa na tao ay pag-aaral. Kaya lagi niyong ugaliin o sikapin na mag-aral kayo. Bakit? Sige, pag kinidnap ka, pinunta ka sa ibang lugar, hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magsulat. Saan ka pupulutin? Di ba? Hindi mo alam kung saan ka pupunta, taga mga taren ka. Hindi mo alam yung spelling ng mga taren. O di ba, paano na? Ang nakikita mo lang words. O kunwari, ganyan lang. Tititigan mo lang siya pero hindi mo siya kayang basahin, di ba? Yun ang pinaka-powerful. Dapat may alam ka sa lahat ng bagay. He, lalaki. She, babae. Tutuloy na natin. Teddy did not like the beat. Ano daw yung ayaw niya? He could feel the heartbeat. Meat is better. He said, I will fly to the east to look for some meat. Ano daw yung hahanapin niya sa east? Meat. Okay. Tapos na yung kwento doon. Ngayon, ito na yung 6th question. Ready na ba kayo? Hindi pa yan yung gagawin natin parang ano lang yan, kung nakikinig ba kayo. Diyan ko malalaman kung nakikinig kayo sa mga ginagawa natin o kung may natututunan. Question number 1. What is Teddy? Ano daw si Teddy? Ano daw si Teddy? Bulaklak ba siya? Pintuan ba siya? Unggoy ba siya? Ano? Ini-spell ko kanina, di ba? Sinabi ko sa inyo. Naalala ko po ito. Sige. Ano? Ano daw si Teddy? Kabayo ba siya? Kabayo. Chimpanzee ba siya? May asko. Ano bang nabasa mo kanina? Yung pinabasa ko sa'yo? Oo. Sa ibang teacher, kailangan kumpleto yung salita. Kapag may S, kailangan may S. Pero pag walang S, kailangan wala din S. Pero sa ibang teachers, ganun kasi yon. Own understanding lang yon. Pag sinabi ng teacher na marami sila, so ibig sabihin, ang tawag doon ay regular nouns na kasi dinagdagan na. Ibig sabihin more than one.
Okay na, TJ? Okay na? Okay na? Okay, next question. What did Teddy find? Ano daw yung nakita ni Teddy? O ano daw yung nahanap ni Teddy? Ano yun? Isasama po yung kulay. Pwede, para buo. Tulad ng sabi ko sa inyo, hindi lahat ng binabanggit ko ay ganun ang spell. Hindi kahit wag mo po sa kulay. Hindi ko pa Yung ano yan? Oh, sige. Oh, sige, pwede, sige. Kahit huwag nyo na isama yung kulay, basta yung pinaka-main point lang. Di ba, ang sabi ko kanina, hindi porket sinabi kong meat, eh ang spell nun ay M-E-E-T. Kasi may meat na M-E-A-T. Di ba, ang banggit ko kanina, bead. Ano sa tingin niyo ang spell mo? Double E ba o E-A? Bead, sabi ko kanina, di ba? Teddy found a bead. Ang ginagamit lang natin dito ay double E or E-A. Kasi nga, bead, bed, kasi yung isa, E. Double E. Yung isa naman ay E-A. Pero matatawag ko yung pasa doon. Bead. Bead. Pwede siyang bead, pwedeng bead. Kasi nga, magkatunog ang, di ba kanina sabi ko sa inyo, magkatunog ang double E at EA. Sige, kapag wrong spelling yan, as long as alam kong tama, i-consider ko. Ganun po nila naman kung pinag-iiyan ka. Pero sa susunod daw po, dapat ano na lang, tama na. Oo, kasi kailangan talaga step by step yan. Tama ito kayo. Okay na, TJ? Okay na? Ella, okay na? Number 3 question. What did he go with the green bead? What did he do with the green bead? Ano daw ang ginawa niya dun sa nakita niyang bead? Tinain niya ba to? Pinulutan niya ba to? Sinuka niya ba to? Kung nakikinig kayo, di ba binasa ko sa inyo? Ano daw yung ginawa niya? Sabi sa kwento, Teddy did not like the bead. He could feel the heartbeat. Sabi pa dito, the eagle thought the bead was a seed. Akala niya daw buto yun. Kaya anong ginawa niya? Ano dapat ko alam? English. Sige, kahit Tagalog na, para hindi kayo mahirapan. Ano pa yung Tagalog ulit? Ano yun? Pag sinabi ko, syempre sagot na yun. Question number 3, ulit. What did he do with the green bead? Ano daw ang ginawa niya nung nakita niya daw yun? Di ba may ginawa siya doon? Sabi niya, ayoko yun. Pupunta na lang ako sa maghahanap ng iba. Ano, nakasagot na ba kayo? Ano pa yun? Nakasagot na ba kayo? Hindi pa po. Sige, kasi pa yun. Pagtulunin ko yung tape. Kasi po, basahin. Kasi mamaya magpapaanisal na ako. Ano na ba? Sige, number 4. Why did he not like the green bead? Bakit daw ayaw niya doon? Kasi daw, binasa ko kanina. Kasi daw, ano? Ano ba yung bato?
Di ba? Seed. Ma? Matigas. Ano yung question ko? Number 4. Why did he not like the green bead? Bakit daw ayaw niya yung green bead na nahanap niya? Oo, pwede ka dyan. Number 4 yan ha, baka masulat yun sa number 3. Ang dali-dali yung number 3. Hindi niyo nasagutan? Kaya nga, ganyan yung Hindi niyo nasagutan yung number 3. Ang dali-dali yung number 3. O sige, try ko i-bonus yung number 3. Pero ang ganito babasahin ko. Pero dun sa babasahin ko, nandun pa rin yung sagot. Ang tanong sa number 3, what did he do with the green bead? Ano daw ang ginawa niya doon sa nakita niyang bead? The eagle thought the bead was a seed, so he ate the bead. Ano na yung sagot? Ayun nga. Andun na yung sagot sa binasa ko. Andun na yung sagot sa binasa ko. Nasa bandang dulo na. Hindi ko na-spell. Oo, kung ano yung alam yung spell, go. I-check ko na lang. Basta alam ko yun yun. Ano nga po yun? Yung ano? Nakalimutan. Sige, kung nakalimutan nyo, move on na tayo. Anong number nyo na? 4. Okay. Number 4, why did he not like the green bead? Bakit ayaw niya daw yung green bead? Kasi, ano? Number 5? Number 5 na tayo. Bisa nyo, may susunod pa tayo dyan. Yun na yung parang alam. Tignan natin mamaya. Number 5. Why did Teddy fly to the east? Bakit daw siya lumipad papuntang east? May hinahanap pa siya. Ano? Oo, may hinahanap siya. Anong hinahanap niya? Anong klaseng pagkain yung hinahanap niya? Hipon ba? Isda ba? Sisiw ba? Tignan natin mamaya. Ano yung hahanapin niya sa east? Hipon ba? Sisiw ba? Ahas ba? Tilapia ba? Bangus ba? Ano? Last number. Yes po. Last po. What does eagle eat? Ano daw yung kinain ng eagle? Number 6 yan. Ano daw yung kinain ng eagle? Tapos na? Pag tapos na, ipasa nyo na kasi magkakaroon tayo ng palaro. Crossword. Crossword. Ano ba yun? Crossword. Yung ililipot-lipot ka. Kung tapos na kayo, pasa nyo yung papel. I-check ko yun. Ate, kaya nandito yung atin. Wala akong source. I-check ko yun. Five. Malalaman nyo mamaya yung Sure ko. sagot. 6, 5, 3 yung Okay, ang laro natin, another to, papel Una muna ay, sino may alam dito na, or familiar na larong crossword? Paano laruin yun sa tingin nyo? Pinupulitan po yun. Kung saan po yung salita niya. Pwede po yun po saan yun ang salita. Tapos po
Tatlo lang pala kayo. So, may sobrang dalawa. So, may magiging... Ngayon, bago kayo magsagot, pangalan ulit ha. Number 1 to 8. Wala po yung baril. Ay, ito ngayon. Answer only? Answer only lang siya. Answer. Hindi mo na ang panood lang. Ayan. Ako yun. Isulat ninyo yung mga words na may EA at double E. Isulat ninyo, huwag niyo ituro kasi mamaya sasagutan nyo yan. Ipapasagutan ko sa inyo yan ng pentel. Pen. 8 words ha? Ayun. 8 words. Siguraduhin yung 8 yung mahanap nyo dyan kasi kagabi 8 lang yung nahanap ko. Ginagawa ko siyang 10, hindi ko siya magawa ng 10. 8 lang talaga. Pwede na yun. Ha? Pwede. Sige, 9. Dagdagan na lang natin ng 9. Baka mahanap mo kasi yun. Hindi naman siya word kasi, pero baka makita nyo pa rin. So, gagawin ko na lang 9. Dalagdagan ko naman. Feel ko talaga 10 yan eh. Hindi ko lang mahanap yung isa eh. Sabi mo, pagtapos na kayo ha. Okay. May nakita ko kay Ella na hindi ko nakita. Okay, sige, 10 yan. Sabi na eh, 10 yan eh. Ate Gwen! Di ba yung... Ay, hindi na yun lang. Basta ako na bahala dyan. Kung ano yung makikita ninyong mga words dyan. Na may EA at double E. Hindi lang straight yan ha. Oo, hindi lang straight yan. Kung alam nyo. Tapos ka na. O, sige. Tapos na na? 1 to 10 po ba? Kung ilan yung mahanap ninyo.